Hello guys. So ngayon guys is maglilinis ako ng SCC. So ibabaklasin ko to dahil may plano akong i-reassemble to eh. So para isang trabaho na lang. Itong SCC ko guys is nabili ko siya last year August 2024. So mga 1 year and 2 months na siya sa akin. And hindi ko pa to nalinisan. And lilinisan natin gamit lang yung paintbrush. And wala kasi akong vacuum cleaner or blower. So paintbrush lang yung gagamitin ko. So babaklasin ko siya. And bubuksan ko yung loob at lilinisan ko. So almost 1 year na hindi nalinisan. Babaklasin ko na guys. So ito na guys, na tanggal ko na yung SCC ko na One Solar MPPT. So tinanggal ko na yung mga wiring niya sa solar panel tsaka sa battery. And kung titingnan natin, napakarumi na yung gilid pa lang. Tapos yung pasokan ng hangin, marumi na rin. Dito pumapasok yung hangin sa gilid eh. At dito naman lumalabas. So, sobrang dumi na at medyo oily na nga eh. Ito yung itsura niya after 1 year and 2 months na hindi nalinisan. So bubuksan ko na to guys para linisan at gagamitan ko lang ng paintbrush. Tsaka basahan na lang na tuyo dito sa mga labas. So ito na guys yung laman niya. So parang hindi naman siya ganun kadumi. Parang ano pa nga eh. Kumikintab pa nga eh. Parang bago pa rin sa loob eh. Titingnan natin na wala siyang masyadong dumi. O tingnan. Meron din. Medyo oily siya. Medyo oily. Ito. Pero dito sa board niya, parang wala naman. Hindi. Mukhang may oil siya pero hindi siya, baka insulator niya lang to. Tsaka yung dito sa copper wire, hindi siya marumi. Ito lang yung capacitor. Dito kasi pumapasok yung hangin. And then dito din sa gilid, ito may medyo marumi din yung isang capacitor tsaka yung transformer. Parang hindi siya madali nito ng paintbrush guys kasi medyo oily siya. So, by the way guys, yung bahay namin is sobrang lapit lang sa dagat. Siguro mga 50 or 20 to 30 meters yung mula sa bahay papunta sa dagat. Sobrang lapit lang sa dagat kaya may mga narinig ako na hindi siya advisable pag fan cooling yung appliances kasi mapapasok yung moisture. Pero mas gusto ko to eh. Yun, ito lang naman yung dumi. Ito, tsaka dito sa gilid. Dalawa kasi yung pinapasukan ng hangin. Tsaka yung sa may fan. Dito sa taas ng casing. Dito. Yan lang naman yung marumi. So, hindi siya ganun kadumi sa loob. Ewan ko ba bakit. Dahil siguro, pagpasok ng hangin, since mainit to, hindi nagmo-moist. Ganun kasi yung mangyayari. Pag mainit yung isang bagay, hindi magmo-moist yun. So, gagana lang yung fan. Pag na-detect na ng temperature sensor natin, na mainit na siya, gagana yung fan. So, papasok yung hangin. Kaso mainit yung mga components, kaya hindi nagkakaroon ng condensation. So, kumbaga hindi nag-convert yung moisture sa hangin sa liquid. Tsaka ganun din yung oil. Kaya dito sa loob, hindi siya oily. Ito lang ata yung capacitor. Medyo oily siya ng konti. Ito lang ata yung entrance lang. Dahil siguro pagpasok, hindi na to umiinit eh. Dahil sentro talaga yung pasok ng hangin kaya hindi na to umiinit.
Medyo dito lang nagkakaroon ng condensation, nagkakaroon ng oily. So, yun guys, yun, alilinisan na natin. Paintbrush lang sa gilid. Yun lang. Ito puti pala yung table na nilagyan ko. Malalaman natin kung gaano kadami pag natapos ko na ilinisan. So, parang ayokong galawin yung ito. Baka sensitive kasi hindi naman ganun ka dumi. Ito lang sa may transformer. So, maliit lang yung konti lang yung alikabok. Tsaka ito pala yung heatsink niya sa ilalim. Heatsink pala siya. Nasa loob yung heatsink ito. Dito, nakascrew siya. Dito sa loob heatsink dito. Pag by the way guys, pag binuksan nyo to, wag yung hilahin na kasi may flat cable na nakakonect dun sa display. So, kung tatanggalin nyo ito, tatanggalin nyo yung connector. Pero sa case ko, hindi ko na tatanggalin. Hayaan ko na dyan. Ito lang. So, linisan ko lang yung gilid ng basa. Ito yung basahan. Oily. Ganun lang guys. And then dito, gagamitan ko lang ng basahan dito. Yung worried ko kasi is since 1 year siya hindi ginagamit, baka nag-accumulate na yung mga dust. So pag nag-accumulate na yung mga dust dyan, so hindi na ganun ka-efficient yung cooling niya. Napipigilan ng dust. Nagsaserve siya as insulator kaya hindi masyado maging efficient yung cooling niya. Pero sa case na to, wala siya masyadong alikabok eh. Ito na guys, inassemble ko na. Hindi ko na pinakita kung paano ko inassemble. And then may isa pa akong MPPT na 1 solar. So tatanggalin ko din to. So i-disassemble ko siya at lilinisan at i-reassemble ko siya dito sa frame na ginawa ko. So gagawa ko ng bagong video nito. Separate video paano ko siya inassemble dito sa frame na ginawa ko. So yun guys, babaklasin ko na at yun na, hanggang dito na siguro yung video ko. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video and salamat sa pagpanood ng video na to. Paalam guys, bye!